Update sa Bulkang Kanlaon ating alamin kasama si Mariton Bornas, Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief ng PHIVOLCS. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am, at sa inyo po mga tagapagpakinig. Una po sa lahat, ano po ang mga pinakahuling aktibidad na inyong naitala ngayon mula sa Bulkang Kanlaon at ilang volcanic earthquakes po ang na-monitor ninyo sa loob ng 24 oras? So, bali mataas pa rin po ang antas ng pagkaligalig or level of unrest ng ating bulkan. Sa nakalipas po na 24 oras kahapon, ay nakapagtala po tayo ng karagdagang 337 volcano-tectonic earthquakes. At mula po kaninang midnight hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, ay nakapagtala po ng karagdagang 65 volcano-tectonic earthquakes. Kahapon din po ay nakapagsukat tayo ng pinakamataas na sukat ng sulfur dioxides sa Bulkang Kanlaon. Ito na po ang pinakamataas na na-record po natin instrumentally. Mula po nang nagsusukat tayo ng volcanic gas sa Kanlaon Volcano noong 2009. Pumalo po ng 9,985 tons per day. Kung ihahambing po natin siya sa Mayon Volcano, halimbawa, ito po ay eruptive sulfur dioxide emission na ng Mayon. Pero sa Taal po, napakataas po nito. So, ma'am, sa inyong assessment at monitoring, posible po ba ang volcanic eruption mula sa Bulkang Kanlaon? At kailan po kaya posibleng maganap ito kung pagbabasehan yung mga aktibidad na naitala ninyo mula sa bulkan? Dahil po mataas po ang mga monitoring parameters natin, medyo anomalous po talaga ang mga ito, tumataas po ang tsansa na magkaroon po tayo ng magmatic eruption. Ang challenge po natin ay ang pagbabantay sa araw-araw para po mahuli natin kung kailan na po, kung matutuluyan po ang magmatic eruption na binabantayan po natin. Hindi po natin masasabi sa ngayon kung kailan po yung oras, araw, linggo, or buwan kung kailan magaganap ang pagputok ng bulkan. Kailangan po ay araw-araw natin itong ina-analisa at ina-evaluate. Lalong-lalo na po sa isang bulkan katulad ng Kanlaon Volcano na matagal pong hindi pumuputok ng magma. Hindi nagpuputok ng magma. Yung mga pagputok po ng Kanlaon Volcano mula po noong 1902 ay mga pawang mga phreatic or steam-driven eruptions lamang. Ito po ay ang pagputok lamang ng bulkan dahil po sa pag-ipon po ng singaw o yung steam dito po sa tinatawag po nating hydrothermal or geothermal region sa ilalim ng bulkan na kapag po nape-pressurize ang bulkan ay maaari po itong mauwi sa phreatic or steam-driven eruption. So kadamihan po ng activity ng Kanlaon Volcano ay ganito, mga steam-driven or phreatic eruptions. Ngayon lamang po tayo magkakaroon, kung sakali man, ng magmatic eruption. At hindi lamang po yan ng instrumentally monitored na magmatic eruption. Yung pinakahuli pong magmatic eruption ng Kanlaon on record ay yung 1902. Ito po ay napaka mahinang klaseng magmatic eruption lamang. At isang lava flow lamang po ang nakarecord na inilabas ng bulkan noong panahon na yun. So, wala po tayong basis sa history o sa experience po natin sa pagmamonitor ng Kanlaon. Ang magagawa na lamang po natin ay yung comparative o yung paghahambing po nito ng pagbubugnot at unrest nito sa iba pa po natin minomonitor na bulkan, yung alam po natin sa kanyang geology, at ito pong araw-araw na pagbabantay sa kanyang kalagayan. Okay. So sinasabi niyo po na itong magmatic eruption ay maaaring mangyari, hindi lang natin mape-predict ngayon, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na mga buwan. Ganun po ba? Tama po yan, hindi po ganito ang volcano monitoring or wala pong nakakagawa nito sa ating sa ngayon po, sa level po ng science, we can only forecast kung ano po ang mga pwedeng mangyari.
batay po sa araw-araw po 24/7 nating monitoring ng vulkan. And sabi niyo nga po, if this happens, the last parang major eruption, magmatic, no, was in the 1900s. Tama po, 1902, if I'm not mistaken. Tama po yun. Kumbaga Tama po po, yun. matagal na siyang hindi nag-erupt ng ganito. Hindi ho ba pagka itong ine-expect nyo na magmatic eruption will be quite strong, magiging napakalakas po? Kasi napakatagal na siyang, let's say, parang natutulog or nananahimik? Hindi rin po natin masabi dahil ang mga bulkan po ay meron po yung kanya-kanyang ugali, lalong-lalo na po pagdating po sa eruptive activity at repose, yung pamamahingan. Namamahinga po talaga ang mga bulkan. It just so happens na sa ating mga highly active volcanoes katulad ng Mayon volcano, mas maikli po yung repose period niya. Napaka-highly active po ng Mayon. Ang Canlaon volcano po, ito po ay active. Pero yung magmatic eruptions po nito ay mahaba po ang mga repose periods at meron po itong mga pagputok na marami pong nilalabas na materials. Meron din po itong pagputok na maliit lamang ang nilalabas. At meron po itong malalakas na pagputok. Pero mas dominant po itong lava flow activity sa Canlaon dahil ito pong kanyang edifice, yung volcanic cone, ito po ay predominantly mga lava flows ang composition. No? Although meron din po siyang mga explosive eruptions, pero dominated po ito ng mga lava flows. Okay, so ano po sa kasalukuyan, kaya ang epekto ng mga volcanic activities na nabanggit ninyo sa mga kababayan po natin na malapit dyan po sa Bulkang Canlaon sa ngayon? At meron po ba kayong abiso na baka yung mga medyo malapit na naninirahan dito ay mag-evacuate? Okay. So sa ganito pong klaseng volcanic alert level, kailangan po ay hindi na po tayo nagpapapasok sa loob ng permanent danger zone. No? Kaya po permanent danger zone ang tawag dyan. Nandyan po yung perennial na panganib ng biglang pagputok. Lalong-lalo na po nung phreatic or steam-driven eruptions. Kasi kahit wala po tayong magma na nag-alboroto or naka-alert level 0 po tayo, steam lang o singaw ang kailangan para ito po ay maganap o mangyari. No? At ngayon pong meron po tayong unrest, mas pataas po yung tsansa na magkaroon din po tayo ng mga phreatic eruptions. No? Pag nagkaroon po tayo ng phreatic eruptions, maaari po tayong makaranas ng mga volcanic hazards katulad po ng maiikling pyroclastic density currents, ito po yung pinaka-lethal na volcanic hazards, mga ballistic fragments, no? Ito po yung mga iniitsang bato mula sa bunganga ng bulkan, at ang mga volcanic mga landslides po na maaari pong makasalanta sa atin. Kaya po, pag ganito pong alert level 2, kailangan po ay umiwas na at dapat po ay nakalikas na ang mga nakatira doon sa loob ng permanent danger zone. Dahil pwede po tayong magkaroon ng phreatic or steam-driven eruptions anumang oras na wala pong paunang babala o warning, na wala pong signs na ito ay mangyayari. Kailangan po ay pag-itingin ang ating pong response measures. Dapat po ay nakahanda na ang mga LGUs at pamayanan sa mga susunod pa po na mga alert levels. For example, pag alert level 3 na po, may additional evacuation po tayo na imumungkahi. Kailangan po ay nakahanda na sa agarang paglikas ng ating pong mga pamayanan at ang ating pong mga LGU. So ma'am, sa ganyang estado ng Bulkang Canlaon, ano po yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa paligid sa mga kababayan natin na nasa paligid nito? Okay, ang ating pong mga LGU, so sagana po muna ng LGU, no? Meron po silang tinatawag na contingency plans. Ito po ay nakakasa sa bawat alert level na meron po ang bulkan. So kailangan lang po nilang i-execute ang kanila pong mga plano pagdating po sa pag tumataas pa ang alert level. No? Ito po yung mga response measures. No? Nakaplano na po lahat yan. Sa ating pong mga kababayan, kailangan po tayong sumunod sa ating mga LGUs kapag sila po ay
nagpatupad ng mga response measures katulad po ng evacuation, at iba pa po, no? At meron po tayong mga abiso na binigay rin, mga additional advice na binigay sa mga LGUs. Halimbawa po, kapag meron po tayong pagputok o mauwi man po sa pagputok ng bulkan at nagkaroon po tayo ng matinding pag-ulan, asahan po natin na hindi lamang po yung ating predetermined na evacuation area ang maaring maapektuhan dahil magkakaroon po tayo malamang ng tinatawag po nating scene eruption lahars. Ito po yung mga lahars na sumasabay sa pagputok ng bulkan dahil mabilis po na transform o naaanod ang mga abo at pasag na bato ng ulan, no, at naging mga lahars. Mas malayo po ang nararating na mga scene eruption lahars, kaya po meron po tayong mga karagdagang pagbabantay dapat sa ilog kapag ganyan. So may mga, at ang ating pong mga kabayan, isa pa po ay kailangan ma-appreciate po natin kung meron po silang na observe o nararamdaman sa kanila pong paligid. Mangyari lamang po makipag-ugnayan po sa ating opisina dahil mga mahalagang datos din po ang kanilang observation. And then kapag tayo po ay nakakaranas ng sulfur dioxide sa ating pong mga pamayanan at pag ito po ay masangsang, kailangan po ay protektahan natin ang ating sarili, gumamit po tayo ng mask. At kapag medyo may matindi na pong epekto ito, lalo na po sa ating mga vulnerable members ng ating community, katulad po ng mga may sakit sa bagat, puso, elderly, mga senior citizen, ang mga buntis at mga sanggol, mangyari po lamang na makipag-ugnayan na po tayo sa ating mga barangay health units or centers o sa mga malapit na ospital. Maraming salamat po sa inyong oras, Mariton Bornas, Volcanic Monitoring and Eruption Prediction Division Chief ng PHIVOLCS. Maraming salamat po. Ingat po tayo.